Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, nagkagulo na. Nako, Space Escudero at Senator Marcoleta pinalitan. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At ito na nga, simulan na po natin to. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Mga kabayan, hustisya na, naudlot pa. Yan ang iba't ibang reaksyon ng netizen at nagtitrending ngayon sa mundo ng social media. Ito ay matapos lantarang pinangalanan ng mga kontrobersyal na kontraktor na sina Carly at Sara Diskaya, ang ilang kongresista at opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na nanghingi umano ng pera sa kanila kapalit ng paggawad ng mga proyekto ng gobyerno. Sa kabila ng mainit na pagsisiwalat ng mag-asawang Diskaya at pangalanan, ang ilang congressman kabilang na dito, si Speaker Martin Romualdez Jr. at Congressman Saldico, biglang nagkaroon ng kudeta sa Senado matapos sipain sa pwesto si SP Escudero at pinalitan ni dating Senate President Tito Soto. Maliban dyan, sinibak din si Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee at pinalitan naman ni Senator Ping Lacson. Sa ginawang pagdinig sa Senado, ibinunyag kasi ni Sara Diskaya ang tunay na sistema sa kung paano nasasabwatan ang mga congressman, mga DPWH opisyal at mga kontraktor na gaya nila. Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak ng mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. So yan mga kababayan, putulin muna natin saglit yung video kasi ito just in mga kababayan na balita. Ayan no. Ayon po sa balitang ito, naku, dawit. Idinadawit po sa Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva dito po sa project. Flood control din ba ito? Teka lang ha. Naku, ito, basahin ko lang po para sa inyo mga kabayan, no? Engineer Hernandez said that while Senator Jinggoy Estrada received 355 million in projects, naku, Senator Joel Villanueva received 600 million worth of projects, and that the SOP of the senators was 30%. Nako po. 30% pala mga senadora. Malamang sa flood control projects po ito mga kababayan. Ano pong inyong masasabi dito mga karibin natin, no? Syempre, di ba si Senator Jinggoy Estrada nasangkot din po yan sa sa pork barrel scam. Bakit ngayon nadadawit na naman po dito sa flood control projects at tumanggap di umano ng 355 million in projects? Nako mga kababayan, 30% daw po ito. Sabi ni Engineer Hernandez. Isa-isa namang pinangalanan ni Carly Diskaya ang mga congressman at ilang DPWH sa district engineer kung saan ay itinuturong mastermind sa massive korupsyon itong si Speaker Martin Romualdez at Saldico. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap.
Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa Kaysaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo ang naman lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Dahil sa malaking pasabog na ito na mag-asawang Diskaya, tila maraming nasagasaan sa hari ng Pangulo at administrasyon ni PBBM. Ayon sa mga eksperto, isa ito sa dahilan kung bakit sa isang iglap ay biglang nagbago ang liderato ng Senado sa kasagsagan ng pagdinig sa malaking isyu at kontrobersyal na flood control project. Narito ang ilan sa magiging senaryo sa panibagong liderato ng Senado at kung saan na nga ba patutungo ang investigasyon sa malawakang korupsyon sa bansa na inumpisahan ni Senator Marcoleta na kilalang numero 1 supporter ng mga Duterte. Ngayon, may epekto ba ang balasahan na ito sa Senado? Meron po. Asa na may mga komite na magbabago ang mga chairmanships. Tandaan, ang mga mahalagang komite gaya po ng Finance, Justice, Rules, Foreign Affairs at Blue Ribbon na pupunta sa mga taong pili ng Senate President at ng kanyang mayorya. Sa ngayon, marami sa mga komite na ito hawak ng mga senador na identified kay dating Pangulong Duterte. At kung totoo nga na merong papel ang Malacanang sa pagkakatanggal kay Escudero, malamang ay magiging malaking factor po ito sa pagbago ng mga committee chairmanships. Ayon nga sa political strategist na si Ronald Llamas, mukhang isa sa mga hindi nagustuhan ng Malacanang ang tila pagkiling daw ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Marcoleta. Ang pinagtuunan lamang doon kasi ng pansin ng komite ay ang flood control projects nung panahon ni Marcos at tila may pag-iwas daw sa mga... Kanino po bang administrasyon ang may ngayon, may issue ng korupsyon, mga kababayan? 'Di ba? Kaninong administrasyon ang may issue ng korupsyon para doon po mag-focus? 'Di ba sa administrasyong ito? Alam nga naman pumunta ka pa sa ibang administrasyon para doon ka tumahol ka ng tumahol sa ibang administrasyon pero nandito naman sa harap mo sa present administration, yung may problema. 'Di ba? Gusto nilang imbestigahan rin si former President Duterte. Naloko na. Mga kababayan, 'di ba? Mga proyekto nung panahon naman ni Duterte. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na may alam si PBBM o basbas ng Malacanang ang biglang balasan sa Senado sa kabila ng mainit na investigasyon sa maanumalyang flood control project kung saan ay nabunyag ang mga matataas na opisyal ng Kamara na kilalang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sama-sama natin panuorin ang buong video at paki-comment, subscribe at magsampa ng kaso ng ilang kongresista laban sa mga Diskaya dahil sa pagdawit ng mga ito sa kanila sa kontrobersya at umano'y paninira sa kanilang reputasyon. Pare-parehong itinanggi ni Marikina City 1st District Representative Marcy Teodoro, Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar ang paratang laban sa kanila. May planong maghain ng reklamo laban sa mga Diskaya sina Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde, Quezon City 5th District Representative PM Vargas, Quezon 3rd District Representative Reynante Arrogancia at Laguna 4th District Representative Benjamin Agaraw. Ni Anino, ni Sara o ni Curly Diskaya, di ko nakita. I have never spoken to them, nor have I ever authorized or allowed any representative to deal with them. Malamang sa malamang, mga kababayan, magdi-deny po itong mga ito. Tingnan na lang po natin yung ebidensya ng mga Diskaya, no? Kasi hindi naman po sabi kasi nandoon sa ledger
Di ba? Ibig sabihin nito mga kababayan, may ebidensya po ang Diskaya na kayo po na mga pinangalanan ay tumatanggap talaga. Or nanghihingi ng komisyon. Diba? Wala pong magnanakaw na umamin. Yan po ang tandaan natin bago po tayo magkalimutan. Lahat po ng pinangalanan na yan ay hindi po yan naamin. Kaya kailangan po ipakita ang ebidensya para isampal sa mga pagmumukha ng mga ito ang I do not have any hand in any of the process. Ang paratang ng mga Diskaya ay walang basihan. Hindi lang ito direktang pag-atake sa aking karangalan, kundi insulto sa aking mga kadistrito sa lungsod Quezon na naghalal sa akin upang paglingkuran sila ng may buong katapatan at integridad. Ang trabaho ng mababatas ay magbasa at maging representante ng mamamayan sa pagbabalangkas ng national budget. Mukhang may political agenda ang pagdawit sa aking pangalan. Mas nararapat umanong tanawin ang 4 na senador na kasama niya sa mayorya na sina Senators Panfilo Lacson, Loren Ligarda at Juan Miguel Zubiri at Driza Hontivero tungkol sa issue. Samantala sinabi ni Senator Panfilo Ping Lacson na naitalaga bilang bagong Senate President pro tempore na walang kinalaman sa issue naman ng flood control projects ang pagkakatanggal kay Senator Francis Tees Escudero sa kanyang pwesto. Walang ganon. Basta nagkaroon na ng change of leadership, pangkaraniwan naman ito, di ba? Hindi naman ito uncommon nangyari sa Senate. So, in fairness to Senate President or former Senate President, napakasmooth ang transition. We went to see him and then we suggested that he administer the oath of the Senate President. He obliged. Ang ganda. Kinumpirma ng bagong Senate President na si Senator Vicente Tito Soto na papalitan ni Senador Ping Lacson si Senador Rodante Marcoleta bilang chair ng Blue Ribbon Committee. Paliwanag ni SP Soto, hindi miyembro ng majority si Marcoleta, kaya't ang posisyon ay ibibigay kay Lacson. Dagdag pa niya, hindi kailangang abogado ang chairperson ng naturang komite. Kumpiyansa si Soto sa kakayahan ni Lacson na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga... Hindi kailangan na abogado mga kababayan, sabi po ni Tito Soto. Ikaw nga, hindi... Diba? Itbulaga ka no? Ikaw ang Senate President, kaya malamang yung standard mo sa pagpili ng kung sino mga chairman sa mga committee ay hindi katulad ng mga... standard ng mga abogado like former Senate President Jesus Escudero, di ba? Abogado yun Kaya kailangan abogado rin ng mga chairman para at least, di ba? Anyway, Lumalya sa flood control projects. Samantala, mananatili kay Senator Sherwin Gatchalian ang Committee on Finance. Isa rin siya sa mga sumuporta sa bagong liderato ng Senado. Ngunit nung nagsimula ang so ito mga kababayan, kapapasok lang na balita mula po sa Abante News Online 4 minutes ago. Ito na naman si Senator Jinggoy Estrada na dadawit na naman po dito sa scheme na to, di ba? I mean, dito sa flood control projects. Anomalies. Ito po ang balita mga kababayan, ito po yung mga picture, na ipinakita, Yan, kung hindi nyo po masyadong makita mga kababayan, puntahan nyo na lang po yung Abante News Online. Pero yan po magkasama po si Senator Jinggoy Estrada at si Engineer Henry Alcantara. Ito pong balita patungkol dito sa picture na ito mga kababayan. Sabi po dito, isiniwalat ng dating Bulacan 1st District Assistant Engineer na si Bryce Erickson Hernandez sa pagdinig sa House ng House Infracom kaugnay sa manumalyang flood control projects ang ilang larawan na magkasama ang kanyang boss na si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara at si Senator Jinggoy Estrada. Sa isang larawan ay kuha umano sa birthday ng senador sa isang kilalang hotel habang makikita ang isang larawan na may limpak-limpak na salapi. Ako. Ano po ang ibig sabihin nito? Ayan
si Senator Jinggoy at sana may paliwanag niya to, di ba? Kasi nung una they found guilty, no, with Enrile and sino pa yung isa? Senator Jinggoy, pati si former Senator Revilla doon po sa Napoli scam, di ba? Sa pork barrel scam. Ngayon naman po, nadadawit na naman po itong si Senator Jinggoy Estrada dito po sa flood control projects na ito. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Ako, ako, nasasyak na ako dito Kasi, di ba, dahil pinagdaanan mo na yung mga ganyang issue, dapat hindi mo na inuulit yan no? May kasabihan nga dyan mga kabayan di ba? Yung if you are doing things over and over again, no? Then having the same result ay ano po yan? Stupidity. Yun ba yun? Correct mo na lang mga kabayan. Nako talaga. Makilala ang St. Gerard Construction, dumating naman ang panibagong pagsubok. Unti-unti nagsilapitan ang mga district engineers at mga regional directors ng DPWH at mga chiefs of staff ng mga mambabatas na nag-aalok ng mga proyektong sinasabi nilang pondo ng mambabatas. Noong una, sinubukan naming labanan ng mga ito sa pamamagitan ng pagre-report sa DPWH at so yan mga kabayan, ito pa kapapasok lang na balita mga kabayan. Nako, itong nagsasalita si Sara Diskaya at si Curly Diskaya mga kabayan ay hinihingan yan si Senator Ping Lacson, ang bagong chief, no, ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee ay humihingi or hihingian ng resibo ni Senator Lacson ang mga Diskaya. Ito po ang hirit ng bagong Blue Ribbon Chairman na si Senator Ping Lacson matapos niyang igiit na dapat may resibo bago kasuhan. Bago kasuhan ang mga nasa listahan ng mga Diskaya. Ayan mga kabayan, siguro kailangan po talaga nating makuha rin yung resibo, ebidensya ng mga Diskaya para, di ba, makasuhan at magkaroon ng resulta ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee na ito. Maging sino man po ang chairman, no? Kailangan talagang meron at merong makasuhan, managot, maging siya man po ay isang politiko or contractors mga kabayan. Yan mga ka-review natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito ay comment nyo lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.